pala yung talagang totoong best friend. And then yung best friend mo na hindi ka susumbatan, yung best friend mo na magbibigay sa'yo ng exact na advice. No? Kasi minsan, di ba, kung naranasan nyo na, meron din na, meron kang i-share sa kaibigan mo, and then in return, hindi pala yung gusto mo dun align. Kasi hindi makuha talaga yung ibig mo sabihin sa sinasabi mo. But if you confess to the Lord, He is a God who give us a perfect advice. And that's the word of God. No? So there is power in the gospel. No? It does what the human effort and wisdom cannot do. It saves souls from sin. No? Nakakapagpaligtas sa atin. And hindi tayo mapahamak sa kamatayan. No? Magkakaroon tayo ng eternity life. Hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy. Sabi nga ni Rapi gabi kasi pumunta sa beach. Sabi niya, ngayon nakita mo, ano yan? Beach yan. Pero pag i-judge tayo ng Lord, at makasanalan tayo yung gano'n, hindi na yan dagat na ganyan. Puros na yan apoy. No? So hindi natin yun nanaisin. For this time, ano naaisin natin yung makalangit na bagay. Nandito man tayo sa ating kinalalagyan, sa mundong ito, kailangan natin maging matatag na malagpasan ito. Until darating ang panahon that we will meet God. Kasi pag hindi natin ito malagpasan, tayo yung lugi. Yeah, minsan madali lang magsalita, but we need to take action. Read the Word God. Read the Word. Share the good news to your friends. Share the good news to your neighbors. No? I-share you. So, para sila, hindi din sila mapahamak. Okay? Hindi natin ipagdamot yung kaligtasan. Amen. Because there is a power of the gospel. The gospel carries God's transforming power to everyone who believes. Amen. So, in 1 Corinthians chapter 1, verse 18 says, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." So, yung ginawa ng Diyos sa cross ay hindi lang yung parang kalukuhan. But mayroong tinatawag natin na kabuluhan para sa atin ng mga ligtas na at nakarinig na salita ng Diyos. Na-appreciate natin yung pagkamatay ng Diyos sa cross. Amen. Pero yung hindi nila alam, yung iba, at lalong wala silang word of God, akala nila parang wala lang. Parang wala lang. No? So number 3, the promise of the gospel. Ano ang meron sa gospel? No? Ano promise sa gospel? The gospel offers salvation to everyone who believes. So nag-offer pala ng salvation to everyone who believes. Both Jew and Gentile. The truth reveals God's heart for the whole world. There is no favoritism for boundaries of race, class, or background. So, the promise of the gospel, hindi siya pinipili. No? Walang pinipili o ano ka mang races. No? Lahat ay fair para sa ating lahat. Lahat ay para sa atin. Lahat. Wala ka dahil puti ka, sa'yo lang yung word of God. Pantay-pantay. Oo. No? So, lahat tayo ay malayang makatanggap ng gospel. And, hindi dahil sa ikaw lang yung, ikaw kasi teacher ka, ikaw lang yung maging pastor. God uses the ordinary people. Even, nakita yun naman, di ba? Yung mga mangingisda, nakita yun naman. Paano tawagin ng Diyos? Not only the professional, but even the ordinary people. There is no favoritism. No boundary, no races, no class or background. The same grace that saves a sinner in Jerusalem saves one in Rome, Sharjah, or anywhere else. God's salvation is universal in each but personal in effect. No? Buong mundo kailangan ng gospel. Buong kasangtauhan sa buong mundo kailangan ng gospel. No? So, yung effect ng gospel na yun, nasa atin yun. Personally. Kung paano tayo mag-response dun sa gospel na narinig natin, sabi na, go and make disciples, preach the gospel. No?
Kaya tayo naririto, kaya din kami naririto. Because we want to go and make disciple and preach the gospel. Even kayo na nakaupo, hindi kayo listener lang. Nag-tour din kayo to preach the good news of our living God. Amen. If we love our sons and daughters, our wives, our families, we need to share the gospel. Kahit nakaranas ka ng persecution, criticism, o ano mang sabihin nila, o nabuha ko na, whatever, you do it because you want to glorify God. And you want also everybody will be saved. Amen. And, sabi dito, a lifeboat sinking, no? Meron dito pa nga na, a lifeboat sinking ship doesn't ask who you are or where you came from. To save anyone willing to climb in. Likewise, the gospel is God's lifeboat for humanity. So parang kagaya sa ating buhay, no? Yung parang nandun ka na sa kanumoy. Ano yung kanumoy? Yung nakatak pa ilalim. Kamunoy. Lugar yun sa atin sa Bicol lang. Kamunoy kasi So, pag ano, di ba siguro inahabol mo na yung ano, para makaakyat ka. Pero talaga hindi ka kaakit kasi pala yung paghatak-hatak, di ba? So it's same din po sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Minsan hinahatak tayo ng kasalanan na mga pundong bagay. Ay, ang ganda-ganda niyan, siksi-siksi niyan. Yan, sa reality ha, huwag ko sabihan, hindi ha. Ang ganda-ganda niyan. No? Tapos, babae pa talaga, siguro sa sayaw-sayaw sa'yo. Alam mo yung hinahatak ka na ng jablo. Pero kailangan kumapit sa salita ng Diyos. Kailangan mo hawak doon sa pangako ng Diyos. Kailangan mo si Kristo. Humawak ka lang ng humawak. Alam ko, pag nahlaglag ako dito, kalalagyan ko talaga, hindi lang kanumoy, kundi dagat-dagatan ko. Yeah. So yung gospel ng Lord, yun ang nakakatulong sa atin para iwok tayo. Talagang yun ang foundation natin eh. So pag wala tayong kinakapitan, so paano na lang? Wala na. Talagang lugi ka na, talagang nandun ka na. And, it's like, sabi niya, doon sa kanta ni Kuya, buti pa kung mabubuhay pa daw tayo bukas. Hindi naman natin alam yung bukas, hindi natin alam yung gabi. Only God knows. But the most important, we would trust our lives to the Lord. We would trust the Word of God. Every promises of the Lord in His Word, we need to hold that. Yun ang panghawakan natin. Alam, there is power in the Word. So, kailangan talaga natin magbasa ng salita ng Diyos. Ito na yung sabi ko, for this time, ang dami na alam ko ng Gojamlo, ang dami na especially sa gadget, even i-compare natin, siguro medyo kaidara naman tayo, i-compare natin yung generation noon sa kasi generation ngayon na technology. Grabe, di ba? Hindi ko yun pwedeng sabihin na sa inyo kasi I know you would experience. Hinahatak ng Diablo yung ating time sa media. But we need to battle this. Magbasa kayo ng Bible. Magbasa kayo ng Bible. Kasi one day, pag nadaya ka na ng mundo, wala. So kailangan mong paglabanan yun. Kailangan mag-pray, magkaroon ka ng prayer life. Kailangan mo magbasa talaga ng salita ng Diyos nang maunawaan mo ang buhay sa mundo. O kaano kahalaga ang buhay mo. O ano ang purpose ng Lord sa buhay mo. Lahat ng tanong mo nandito lang sa Word of God. Nasa Bible. Magbasa ka. Hindi ka marunong magbasa, hindi mo maunawaan, humingi ka ng wisdom sa Word. Hindi tayo sabihin na, ay, hindi pa ka mananawan porque nagsisimba ka, porque born again ka. Ay, okay lang naman yun. Para naman yun sa iyo, kaligtasan. At alam mo, pag nakita yun, ng mga anak nyo, ng mga kaibigan nyo, oh, Brad, bakit ganun ka na? O ano ba meron sa'yo? Yeah. Then, that's the time that you share the gospel of the Lord. So dito sa John chapter 3 verse 16, sabi dito, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Tingnan mo. Binigay niya pa yung buhay niya para sa atin because He loves us. So ano naman in return na pagmamahal may binigay natin para sa Panginoon? No? Ano naman? Yung buhay natin. No?
So as Christians, believer of Christ, knowing that gospel of God, what should we do? Ano ba dapat gawin natin? Unashamed of the